Bali bata pa ako noon, kaya medyo matagal na rin. Taga-Pagadian po kami, pero every Christmas, nasa Manila kami sa ancestral house ng lola ko. Akala ko nga sa mga movies lang nangyayari yung ganon. Yun bang tipong may multo din kahit araw ng Pasko? At take note ha, regalo pa talaga. Kinikidabutan nga ako kapag naaalala ko yung nangyari noon. Para sa akin na bata noong mga panahon na yon ay nakakatakot talaga. Bali yung ibabahagi kong kwento ay nangyari noong nakatanggap ako ng Christmas gift. Taon-taon naman ay ganon ang nakaugalian namin sa side ng papa ko. Sa bahay ng lola namin kami nagpapasko kapag ganon. Ang nakuha ko ay isang doll. Actually Sir Bob, kakaiba yung manika na yon. Hindi siya literal na maganda yung kulay. May pagka-dark siya, tapos mahaba ng sobra yung buhok. Yung kulay ng mga mata niya is maitim talaga. Kahit na medyo ayoko nun, ay napilitan na lang akong ngumiti kasi syempre nag-effort yung lola ko para sa mga gifts tapos sa arte ako. Nang matapos yung Christmas Eve ng mga sandaling yon, hindi muna kami umuwi. Mga 1 week pa kami kasi holiday naman. Yung manika pala Sir Bob is halos kasing laki ng 3-year-old na bata. Pwede mo nga siyang gawing unan o dantayan kasi malaki talaga. So dahil ayoko ng palaging may dala, iniiwan ko siya sa kwarto namin. Kada papasok ako ng kwarto ay naiilang ako kasi para siyang buhay. Tapos para rin naamasid kasi yung mga mata niya parang gumagalaw. Basta iba yung pakiramdam ko sa manika. Ang sabi nga ni Lola ay nabili daw niya yon sa isang mall. Import daw galing ibang bansa kaya nagustuhan daw niya. Pero kung ako ang tatanungin, kinikilabutan ako sa itsura nito. Habang may hinahanap ako sa cabinet ay bigla akong natigilan kasi parang may narinig akong naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Isinara ko yung cabinet tapos humarap sa gawing kama kung nasaan yung manika ko. Pero nagtaka ako kasi napunta siya sa sahig. Ang alam ko kasi ay nasa kabalang ito at nakaupo doon. Lumapit ako doon at napansin ko na may mga kuko pala sa manika. Bukod sa tila buhok talaga ang nasa ulo niya, ay meron din siyang mga kuko. Ganun ba talaga yung mga dolls sa ibang bansa? Yun yung tanong ko dati. Nahihiwagaan ako, kaya ibinalik ko siya sa kama. Pero nabitawan ko siya dahil napansin kong parang kumurap ito. Natakot ako dahil doon. Napahawak pa nga ako sa dibdib kasi hindi ako makapaniwala. Matagal kong tiningnan yung manika sa sahig, pero dala siguro ng takot ko yon o baka imagination ko nga lang. Kaya nang pupulutin ko na ito ay basta ko na lang siya inilapag sa ibabaw ng kama ko. Tapos ay nagmadali akong lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko si Mama. Tanong niya ay bakit daw tumatakbo ako, pero hindi ko sinabi yung nakita ko. Alam ko rin namang hindi siya maniniwala, kaya ang sabi ko ay maglalaro lang. Tumango na lang siya at lumabas na ako ng tuluyan. Habang papunta ako sa mga pinsan ko sa ilalim ng puno, ay napatingin ako sa bintana sa may kwarto ko. Napahinto ako sa paglalakad kasi parang may nakita akong nakasilip doon. Lumayo pa nga akong mabuti para makita yung bintana. Nawala naman, pero sigurado ako noon na meron. Baka si Mama sa isip ko. Tapos lumapit na ako sa mga kasama ko ring mga pinsan ko na kasing idaran ko. Kahit nasa murang edad pa ako noon ay hindi ko yun makakalimutan, Sir Bob. Nasa grade 3 or 4 na rin ako noon. Nung hapon na yon, nasa loob lang kami ng bahay. Marami pa ring mga tao sa labas dahil para sa kanila ay Pasko pa rin. Sabi ni Mama ay maligo na raw ako para maya-maya ay kakain na. Mabilis akong umakyat ng kwarto namin. Sakto nandoon si Papa kaya nagmadali akong kumuha ng damit. Tapos sabi ko pa na huwag muna siyang lalabas. Pero hindi ko narinig na sumagot si Papa. Agad akong nagsabon at shampoo para sabay-sabay na ilang buhusan na lang. Basta mabilis akong naligo nun. Nagbihis ako agad.
Tapos pagbukas ko ng pinto, wala na si Papa. Naalala ko yung nakita ko kanina dito na nakasilip. Kinilabutan ako kaya hindi pa ako nakakapagsuklay lumabas na ako agad. Parang may humihila pa nga sa akin doon kaya nagsisigaw ako para mawala yung takot ko. Tanong nila kung bakit ako sumisigaw. Sagot ko kumakanta lang. Mukha namang naniwala sila. Lahat kami nagsalo-salo sa hapag ng mga oras na yon. Tawanan at asaran pa nga sir. Kaya medyo nakalimutan ko yung tungkol doon sa manika ko. Ilang oras din nang matapos kami magsalo-salo, nag-aya yung mga pinsan ko na kung pwede raw, doon na lang kami sa taas. Ang sabi ko naman go. At least marami kami. Nagdala sila ng mga snacks. Manood daw kami sa kwarto kasi may TV naman yung mga kwarto doon. Kaya medyo okay din. Pagpasok namin, una kong napansin ay wala sa kama ko yung manika. Yumuko pa nga ako sa ilalim ng higaan at baka nahulog nung basta ko na lang siya ihagis kanina. Sa takot ko kasi, baka nga ganon. Pero wala rin. Wala nga rin sa banyo kahit na imposible. Pagbukas ko ng aparador, napasigaw ako kaya naglapitan yung mga pinsan ko sa akin. Ang tanong nila kung bakit. Naroon kasi yung manika ako, nakaupo at parang naatitig sa akin. Tanong ko pa, paanong napunta siya sa loob? Alam ko at sigurado akong nasa kama ko siya. Kahit tong paglabas ko ng banyo matapos maligo kanina, nakita ko yung manika kong nasa kama pa. Tanda ko, wala namang umakyat o pumunta sa mga kwarto namin. Tanong ko sa mga pinsan ko, kung sino yung naglagay ng manika dito. Nagbiro pa nga si Ethel. Baka daw may mumu. Tapos natawa. Kinuha ko yung manika at binalik sa kama. Nag-iisip ako kung bakit nandun siya imposibleng naglakad yung manika sa aparador ko at hindi naman yun nilagay nga ni Papa. Niyaya na nila akong manood. Bukas ko na lang iisipin kung ano o kung paano siya napunta doon. Nakaupo na kaming lahat at abala sa panonood habang yung ilan ay nagkukwentuhan. Mga bandang 10:00 na rin siguro nun kaya nagkatuwaan pa kami. Sina Mama naman at yung ibang matatanda ay gising pa na nasa sala. Bali horror pa yung pinapanood namin. Nagtatakutan pa nga kaya medyo may kaingayan. Tapos bigla na lang namatay yung TV. Yung ilaw sa lampshade na naroon nagpapatay sindi rin. Nagtilian kami kasi nagulat sa mga nangyari. Tumakbo agad ako sa switch ng ilaw pero hindi siya sumisindi Sir Bob. Makailang ulit ko pang sinisindi yun pero wala talaga. Kinuha ni Ethel yung remote ng TV tapos sinindihan niya. Ayaw rin. Kaya lumabas na sila at ang sabi baka naingayan daw yung mumu sa kwarto. Naiwan pa akong mag-isa sa kwarto kasi kinuha ko yung remote para subukang isindi yung TV. Ayaw pa rin. Pero biglang sumindi yung ilaw kaya napalibot ako ng tingin. Nilapitan ko yung TV. Nagulat ako kasi nabunot yung saksakan niya. Naisip ko kung papaanong mangyayari yon. Wala namang pumunta sa may likod ng TV para hugutin yon. At imposible namang matanggal siya ng ganun-ganun lang dahil mahaba naman yung cord. Lahat ng mga kakaibang nangyari, ipilit kong inaalis sa isipan ko. Hanggang sasabihin ko kay Mama na natatakot ako doon sa manika na regalo ni Lola. Sabi ko na parang may kakaiba. Tapos sinabi ko rin sa mga pinsan ko kung sino yung nag-alis ng saksak ng TV kaya namatay. Wala naman daw gumawa nun kasi magkakatabi nga kaming nanonood. Sabi ni Mama kung natatakot daw ako sa manika, ilagay na lang daw sa kotse. Kaya kinuha ko siya at agad na nilagay ko roon. Nilapag ko siya ng nakahiga. Tapos nagtatakbo na ako papasok ng bahay. Nag-iba yung pakiramdam ko nun. Parang naging komportable ako sa kwarto. Mga December 27 yun, gabi ulit. Maaga akong natulog kasi nahapo kami sa pamamasyal. Nakakain naman ako ng hapunan. Nasa masarap akong pagkakatulog nun
Pero ramdam ko na parang may tumabi sa akin kasi yumukyok yung gilid ko. Alam mo yung parang may naupo? Ganun yung naramdaman ko. Kaya kahit na antok ako ay humarap ako sa gilid para tingnan. Halos mahulog na ako sa kabilang side kasi yung manika ko pala yun. Yung mga mata niya ay nakatingin sa akin kaya napatili ako. Basta malakas yon at talagang maririnig nila. Pumasok si mama sabay pindot ng ilaw para lumiwanag. Iyak ako ng iyak at niyakap niya ako. Tinanong niya kung bakit ako sumisigaw. Mas lalo akong natakot dahil tama nga yung nakita ko. Yung manika ay nasa gilid ng kama. Tinuro ko kay mama. Sabi ko yung manika nagmumulto. Kasi 'di ba nasa kotse yan kanina tapos biglang nasa tabi ko na. Pinapakalma ako ni mama at hinahagod ang likod. Si papa naman ay kinuha yung manika. Paano daw magiging multo yung manika? Laruan yon. Sa takot ko ay ang sabi ko itapon na niya. Pinatahan naman ako ni mama. Tas narinig kong dumating din si Lola. Sinabi nga yun ni mama dahil alam niya rin na nilagay ko yon sa loob ng kotse. Kinuha ng lola ko yung manika, Sir Bob. Ang sabi niya ay itatago na lang niya yon. Pumayag naman ako. Hindi na kami inabot pa ng 1 linggo doon. Nag-aya na si Papa para daw hindi kami abutan ng traffic dahil sigurado ay marami ang magsisi-uwian. Bago kami umalis ay binigyan ako ni Lola ng damit bilang regalo. Kapalit daw ng manika. Sabi niya ay sa 1 kwarto daw niya nilagay yung manika. Simula nun ay hindi na ako nahilig sa mga manika or dolls. Pero last December 2024, nung mga panahon pala na ito, Sir Bob, ay wala na si Lola. Bumalik kami sa bahay ni Lola para doon mag-celebrate ng Christmas. Mga tita at ibang kamag-anak ko na lang ang naroon. Iba talaga ang vibes ng bahay kapag naaalala ko yung manika. Hindi ko na ginustong makita yon. Ang sabi, ipinamigay din daw ito ni Lola pag alis namin, kaya ayos na rin. Noon ko lang nalaman. Every time kasi na bumibisita kami sa bahay ni Lola ay hindi naman namin napag-uusapan yung tungkol sa manika dahil nga siguro tanda rin nila na takot ako nung bata ako. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang nakakakilabot na kwento ko. Sana ay mabasa ninyo at ma-feature sa channel. Hello po, Sir Bob. Tawagin na lang akong Emily, nasa 30 years old. Nagpa siya akong magpadala ng karanasan kong nakakatakot, pero hindi manakot, para siguro maging aware din yung iba sa pagpili ng mga gamit na ireregalo sa mga katrabaho nyo. Bale 3 years ago nangyari to, taong 2022. Tubong Davao del Sur po pala ako. Naipagsapalaran ako sa Maynila para makaipon. At sinuwerte nga dahil sa tagal ko rito nakapangasawa na rin ako. Sustentado naman ang mga magulang ko at kada buwan ay pinapadalhan ko sila roon. Dito na kasi ako nakahanap ng magiging katuwang ko sa buhay kaya nagtrabaho akong mabuti. Meron na rin akong anak, babae at dalagita na rin. Taga Makati pala yung napangasawa ko. Isa akong teller sa bangko. Kaya masasabi kong sapat at maayos dahil okay naman yung pasahod at nakakaipon kami. Halos ilang taon na rin akong teller dun sa bangko. Noong 2022 ay nagdaos kami ng Christmas party sa lahat ng mga employees. Kaya naman naghanap ako ng bibilhan ng mga gamit na pwedeng i-keep kahit na display lang. Napadaan ako sa isang antique shop dito sa Makati. Naengganyo ako dahil ang daming magagandang pwedeng iregalo. Pagpasok ko sa loob, napawaw pa nga ako, sir, kasi ang daming magaganda. Nakaagaw ng pansin sa akin yung isang figurine ng tao. Hindi ko alam kung babae o lalaki ba yon. Basta gold siya na maganda. Nagulat ako kasi mura lang. Pero kung susumahin, nasa 1,000 talaga ang halaga. Kaya kinuha ko na agad. Sabi kasi nung may-ari ay galing pa yon sa mga Hapon. Medyo natawa ako kasi ang tagal na pala.
Pero mukha talagang bagong-bago kasi makinang. Pampaswerte daw yon sa loob ng bahay, kaya hindi na ako nagpapilit pa. Ipinilagay ko na sa maliit na box, tapos bumili ng Christmas wrapper. Inuwi ko agad at nilagay muna malapit sa altar namin. Tutal, kinabukasan pa naman yung Christmas party. Gabi na rin nun kasi Sir Bob at nasa hapagkainan na kaming mag-anak. Nang biglang mahulog yung maliit kong Santo Niño, ang tagal na nun. Nilinis ko agad. Pero yung regalo kong inilapag doon hindi naman nagalaw. Kaya nakapagtataka kasi paanong nahulog at nabasag yung Santo Niño. Matapos yun ay nagligpit na ako sa kusina. Nagtagal ako doon at hindi ko napansin na lumalalim na ang gabi. Buwaba yung anak ko, tas napansin niya yung box. Tinanong niya kung ano raw yon. Ang sabi ko ay ireregalo ko para bukas. Tanong niya kung pwede niyang tingnan. Pumayag naman ako. Sa kanya ko na nga rin ipapabalot yun kapag nakita na niya. Nagpupunas ako ng lamesa nang marinig kong nagsalita yung anak ko. Dahil tapos na ako lumapit ako dito. Tinanong ko kung bakit. Maganda naman yung figurine. Tumingin yung anak ko, Sir Bob, sa akin tapos ibinalik yung figurine na yon. Sabi niya, "Ma, nakakatakot to ha. Tingnan mo yung mukha parang buhay." Nako, kinikilabutan ako dyan, Ma. Sabi niya sa akin. Ako naman tiningnan ko mabuti. Ang sabi ko, walang nakakatakot sa itsura. Pero agad binalik ni Jill yung figurine sa loob ng box. Tapos binalot na niya rin kahit na parang ayaw niyang hawakan. Natawa pa nga ako kasi parang natakot yung itsura niya. Ako rin noong una, medyo natakot. Pero ireregalo ko naman at saka maganda talaga siya, Sir Bob. Hindi ko ma-explain mabuti. Umakyat agad yung anak ko matapos yon. Pinatay ko na yung ilaw bago umakyat. Kaso, pagharap ko sa hagdan dahil papanhik na ako, nakita ko may naglakad sa hagdan paakyat din. Tinawag ko pa nga si Jill kung siya ba yun. Baka kako may nakalimutan. Kaya sumunod na ako para maapagpahinga na agad. Sumilip muna ako sa kwarto niya at nakita kong hihiga na rin. "Anak, buwaba ka ba kanina ulit?" Tanong ko sa kanya. Pero umiling lang ito kaya tumango na lang ako at sinara yung pinto. Mabilis lang din akong nakatulog matapos akong maglinis. Basta Sir Bob, nagising ako noon na umaga na. 10:00 pa kasi magsisimula yung party pero gumayak na ako. Inaya ko yung asawa ko pero ayaw pa niya. Maski nga si Jill, kaya pinaglutuan ko na lang sila ng pagkain para mamaya. Sumapit na yung oras at nagpahatid ako sa mister ko. Kumuha pa ako sa mga kasamahan ko at pinabayo mga dala. Kwentuhan, kantahan, tas kainan. Ilang oras pa ay nag-exchange gift na kami. Dahil excited ang lahat, dun pa lang ay binuksan na nila. Nagulat si Olive, yung nabunot ko sa exchange gift. Nung una, parang ayaw niya kasi bakit ganoon daw yung itsura. Parang nakakatakot. Sa isip-isip ko, parang si Jill ha. Pero ngumiti rin bandang huli. Hanggang 1:00 lang kami ng tanghali doon at nagpasundo na rin ako sa asawa ko. Umuwi na rin yung iba. Kaya pagdating ko sa amin ay natulog agad ako. Kitchenware pala yung natanggap ko at okay din sa akin yon. Magagamit. 3 araw ang lumipas matapos ang Christmas party namin. Nagkita-kita pa aming magkakatrabaho. Si Olive parang stress nagmakita namin. Dati siya yung pinakakikay sa amin. Pero nung nagkita kami, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Umiyak siya agad papalapit pa lang sa amin. Kaya nagkatinginan kaming mga kasama niya. Puro daw kamalasan ang nangyari sa kanya sa loob lang ng 3 araw. Hindi raw niya alam kung bakit. Tapos, palagi daw may mga ingay sa labas ng bahay nila lalo kapag gabi na. Tanong ko kung anong ingay yon. Para daw mga kalansing ng mga kutsara. Minsan daw, parang may naguhugas ng pinggan sa lababo. Bata raw marami.
Minsan daw isang gabi, Sir Bob, may nakita silang babae na galing sa loob ng bahay nila. Nangahabulin daw niya ay bigla itong nawala. Kinilabutan ako kahit na hindi ko alam kung ano yung babae. Ganun siya buong oras na kasama namin siya. Parang takot na magugulatin. Matapos yung pagkikita naming yon, hindi na kami nakabalita sa kanya. Hanggang isang araw ay tumawag siya sa akin dahil isang kamag-anak daw niya na galing Bicol ay may kakaibang nakita sa bahay niya. Sabi ko, anong kinalaman ko doon at bakit niya ako tinawagan? May nakapasok daw na gamit sa bahay nila na may nananahan na kaluluwa. So sabi ko sa kanya, bakit niya ako tinawagan? Doon ako kinilabutan sa sunod niyang sinabi, Sir Bob. Yung gold na figurine daw kasi nabigay ko, doon daw kasi galing yung bad vibes o bad energy na nasa bahay nila. Tanong niya kung saan ko raw yun nabili. Isusoli na lang daw niya sa akin dahil sabi daw ng auntie niya na naniniwala sa feng shui, pampaswerte at kababalaghan ay naroon pa yung dating may-ari ng figurine na yon. Ito raw yung babae na nasa loob na rin ng bahay nila. Ang sabi niya ay ibalik na lang niya. Ang sagot ko ay wag. Ipamigay na lang niya o kaya itapon. Baka nga kasi mamaya ay totoo yung sinasabi ng auntie niya na may nakatira doon. Sa bahay ko naman ito manggulo at ayoko namang mangyari yun sa amin. Naalala ko bigla yung sabi ni Jill nang pagbukas niya rito at tingnan. Natakot nga rin yung anak ko, pero hindi ako naniwala sa kanya. Posible palang pasukin ng kaluluwa ang mga gamit. Ilang araw din ang nagdaan, pero awa naman ng Diyos, hindi sinoli sa akin ni Olive yung figurine. Kasi kung isoli niya rin sa akin yon, ay itatapon o babasagin ko kung totoo ngang malas yun. Simula naman noon, Sir Bob, hindi na ako bumibili ng mga bagay na galing sa antique kasi may mga nauna ng may-ari nun. Baka sa susunod mas masahol pa ang makuha ko o tumira sa bahay namin. Kahit nga sa mga ukay-ukay ay hindi na ako bumibili. Kahit na hindi branded, basta bago yung mga gamit na bibilhin ko. Sabi ni Olive, itinapon niya raw yung figurine. Akala ko nga ipinamigay pa niya. Mas nakakatakot din kasi kung may masamang mangyari sa iba. Dahil lang doon sa regalo ko sa kanya na hindi ko naman kagustuhan, ay kamalasan pa ang dinulot nito. Di bali ng medyo mahal, basta ang mahalaga, ikaw ang unang magmamay-ari ng gamit. Ito lang, Sir Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at pagpalain kayo. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Lou, taga Atimonan, Rizal. May asawa pero wala pang anak. Hindi naman sa pagmamalaki, pero may sinabi rin sa lipunan itong asawa ko. Kaya yung Christmas gift sa amin ng mga magulang niya ay isang bahay. Oo, bahay nga. At ako rin nagulat noong mga panahon na yon nang sabihin sa akin ni Anton. Iginasal kami December 22, 2023. Kaya naisipan kong ibahagi itong kwento sa lahat para iparating na hindi lahat ng bahay tao ang nakatira. Sisimulan ko yung kwento 1 taon mula nang ikasal kami ni Anton. 1 taon lang din akong tumira sa bago naming bahay na yon. Hindi ko lubos maisip kung paano ko natagalan yon dati. Siguro dahil nahiya na lang din ako sa mga magulang ng asawa ko. Kaya natiis kong matira doon, kahit na hindi ako palagay kapag mag-isa lang ako. Madalas nga, pairamdam ko ay may naatingin sa akin, o di naman kaya may katabi ako kada late na uuwi yung asawa ko. Mga pakiramdam na hindi ko mabaliwala. Isang tanghali yon, Sir Bob. Habang naghahanda ako ng pananghalian, wala si Anton nun. Nagmamanage kasi siya ng isang restaurant. Every night ang uwi niya, kaya parating ako lang sa bahay namin. May kapitbahay naman kami, kaya hindi rin ako gaanong naiinip. Siyempre, kailangan din makibagay para may makilala kang iba at makisalamuha. Nabitawan ko yung plato na hawak ko kasi biglang nagsara yung pinto.
hindi naman ganun kalakas yung hangin. Halos umakyat pa nga yung dugo ko sa ulo sa sobrang gulat. Para kasi siyang sinipa kaya nagsarado ng ubod lakas. Bago ko pa binulot yung nabasag na plato ay binuksan ko ulit yung pinto. Lumabas ako pero hindi naman mahangin nga. Kahit nga yung mga dahon sa puno hindi gumagalaw at bumabagsak. At di hamak naman na mas mabigat ang pinto kaysa sa mga dahon. Nakita ko yung kakwentuhan ko palagi sa labas at nakatingala siya sa may bahay namin. Kaya lumapit ako sa kanya at nakatingin rin kung ano yung tinitingnan niya. Tinanong niya ako agad kung kasama ko raw ba yung mga biyenan ko sa bahay o kung may kasama akong matanda. Napatingin ako sa kanya kaya bumaling din siya sa akin. Ang sabi ko naman ay wala. Ako lang ang sa bahay ngayon at dalawa lang kaming naatira ni Anton dito. Napakamot ulo siya dahil doon. Ilang araw na raw kasi niyang napapansin na may matanda sa bahay. Lagi niya raw nakikita doon sa taas na kwarto sa may bintana. Nanlaki yung ulo ko. Nagpaalam na siya nun habang ako naiwang naatayo sa labas. Napabuga ako ng hangin at pumasok sa loob. Nilinis ko muna yung nabasag tapos naglakas loob akong umakyat ng taas, Sir Bob. Nakapagtataka yung sinabi ng kapitbahay namin na may nakikita daw siyang ibang tao. Pero nakakatakot nga yun kung totoo man. Sana ay hindi totoo at namamalikmata lang siya. Pinihit ko yung doorknob dun sa kwarto kung saan niya madalas makita yung matanda. Tapos umingit yung pinto. Sarado nga yung bintana. Kaso pagpasok ko, parang kakaiba yung pairamdam. Lumamig tapos kinabahan ako agad. Hindi ko sinara yung pinto kasi bubuksan ko yung bintana nang sa ganun, Sir Bob, ay pumasok yung hangin sa taas. Pero malamig rin pala kahit ganun, knowing na nasa Pilipinas tayo. Di ko pa nahawakan yung bintana ay napasigaw ako dahil biglang nagsara yung pinto. Doon ako mas kinabahan dahil wala ngang hangin. So paanong sasarado yun? Humarap ako ng dahan-dahan. Nakahinga ng maluwag nang wala naman akong makita doon. Napapikit pa nga ako tapos bubuksan ko na yung bintana. Nang bigla akong makarinig ng bulong. Alam ko at sigurado ako na nasa tabi ko lang yung nagsalita. Halos manlaki yung mga mata ko at nanlamig ang mga kamay at braso dahil sa takot. Malinaw sa pandinig ko yung sinabi sa akin, "Umalis na kayo dito." Nanginig ako dahil doon at ayoko ngang tumingin sa kaliwang side dahil baka may makita akong hindi ka nais-nais. Basta pumikit ako at nagdasal ng paulit-ulit. Pagmulat ko, tumingin ako sa paligid. Wala namang multo o kahit na yung matandang sinasabi ng kapitbahay. Agad kong tinakbo yung pinto at binuksan yon. Napatili ako dahil naroon na pala si Anton. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Tinanong niya kung anong problema. Kanina pa raw niya ako hinahanap. Hinila ko yung pinto, pero sa di sinasadyang pagkakataon, doon ko nakita yung matandang babae na sinasabi ng kapitbahay namin. Tama nga siya. Nakita ko rin. Nakasuot ito ng itim na bestida na parang pangsimba. Naangisi siya ng nakakakilabot. Kaya napaangat ako ng tingin kay Anton. Nakita mo ba yun? Tanong ko sa kanya na naatingin pa sa sarado ng pinto. Tanong niya kung alin daw. Umiling lang ako, tapos niyaya ko na siyang bumaba. Mabuti at umuwi na siya agad nun, kaya may kasama na ako sa bahay. Nang gabing yon, nang nakahiga na kami, nagtanong ako sa kanya kung bago pa itong bahay o kung kami ba yung unang may-ari. Ang sabi niya, may nauna na raw na nanirahan doon, pero hindi rin natirhan dahil namatay agad. Matandang babae raw yon. Di ko na tinanong si Anton. Kaya pala ganun yung bulong niya na umalis daw kami dito kasi mukhang siya yung unang tumira. Kinabukasan ay mas lumala pa yung nararamdaman ko sa bahay. Nagbabasag na ito at madalas na makita ko siya sa hagdan. Usually ay itim na anino o parang silhouette lang niya.
Pero may time na nanlilisik yung mga mata niya, tapos ilang araw akong magkakasakit. Yun siguro ang dahilan kung bakit masama lagi yung pairamdam ko. Kaya nagsabi ako kay Anton na kung pwede ay lumipat na kami ng ibang bahay. Kinuwento ko dito na may nagbumulto at nagpaparamdam kasi. Nakikita ko ito, kaso ay hindi siya naniwala. Hindi kasi siya mapapaniwalain sa mga multo o kababalaghan. Hanggang sa isang gabi ay pareho na kami nitong pinaramdaman. May nababasag ng mga gamit at hindi maapaniwala yung mister ko na may nananahan nga pala dito. Umiyak ako sa sobrang takot dahil naroon siya sa loob ng kwarto namin. Naatayo habang nanlilisik ang mga mata. Sa palagay ko ay kahit nabendisyonan iyon ay hindi na siya aalis. Grabing takot ang ginawa niya sa amin ng asawa ko. Kahit nga pinabless ulit namin sa pari yung buong bahay, nagpaparamdam pa rin siya. Ipinaalam na nga namin to sa mga magulang niya na silang nagregalo sa amin ng bahay na yon. Naghanap na kami ng buyer para ibenta. Nung una, tumutol pa nga yung parents niya. Pero bahay naman na namin yon at sa asawa ko nakapangalan. Ipinagpilitan din namin na may nagpaparamdam nga doon. Kung gusto nila ay sila ang tumira doon. Hindi na sila nakaimik. Kami ang nasunod. Halos 1 taon akong nagtiis doon, Sir Bob. Palaging bukas ang mga bintana at maraming asin sa paligid. Pero hindi ako nakakatulog dahil alam kong may kasama pa rin kaming multo na hindi matahimik at nanggugulo pa. Hanggang sa mabenta yon, makalipas ng ilang buwan. Salamat sa Diyos at wala akong naramdamang kakaiba sa nilipatan naming bagong bahay. Bagong gawa yon at nabindisyonan na.